Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa serye ng aklat ng o sa ating paksa na every Sunday ang thematic sermon of the Bible. At bago tayo lumaot sa ating pong pananambahan ngayong gabi, ay ating pong recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakit sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang hinanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kapuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Galang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iibutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang thematic sermon of the Bible ay ating pong tinatalakay every Sunday at bawat linggo ay iba-iba pong aklat ng Biblia. At sa kalaunan, sa loob po ng humigit na isang taon ay natapos po natin ang thematic sermon of the Bible. At ito po yung huling aklat na ating tatalakayin, ang aklat ng Revelation o pahayag. So 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. At ito po ang uri ng liham, ang uri ng aklat na to ay propesiya o mga hula patungkol sa kaganapan sa mga hinaharap. At yan po ang ating huling aklat na tatalakayin. At sa pagtatapos nito, sa susunod na linggo ay iba naman po na paksain ng ating pong susundan. At sa ngayon ay natapos na po natin to. Kung nais po ninyong balikan yung mga naunang mga episode nito pong thematic sermon of the Bible, ay nariyan po lamang yan sa YouTube, Heal de las Almas at YouTube channel. Alright? So, ang ating pong paksa ngayon ay ang araw na makikita siya ng lahat. Okay? At yan po ay matatagpuan natin sa Pahayag chapter 1 verse 7. So, bago po tayo tumulog sa ating mensahe ngayong gabi, ay basahin po natin ang talata at tayo po ay tutulog sa panalangin pagkatapos. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganun nga ang mangyayari. Amen. Tayo po manalangin. Dakilang naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Amin dalangin ang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu. Amin dalangin, Panginoon, na samahan mo po kami sa gabing ito, Panginoon, ng aming pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Mangusap ka po sa bawat isa na nakatunghay sa mga sandaling ito habang pinagbubulay-bulayan at pinaglilimian, Panginoon, ang iyong mga salita. Amin dalangin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na patuloy na magturo sa amin ng mga katotohanan ito patungkol kay Kristo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Kami po ay iyong linisin, banalin, at patuloy na magkaroon ng pagnanasa na ikaw po ay kilalanin pa ng higit pa sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Right?
So patuloy po tayo sa ating pong pag-nilay-nilay sa talatang ito ng pahayag. Ano po? Ito po yung pinakatema, pinakabuod ng aklat ng pahayag. At ang sinabi dito ng Panginoon ay tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganun nga ang mangyayari. Okay? So, i-analyze po natin talatang yan, pero bigyan ko po kayo ng highlight ng profile ng pahayag. Ano po? Ang pahayag po ay aklat ng mga pangitain na ibinigay kay Apostol Juan. Inilalarawan nito ang pakikipaglaban ng mabuti laban sa masama, ang paghuhukom ng Diyos at ang tiyak na tagumpay ni Kristo. Naglalaman po ito ng mga makasagisag o mga symbolic na larawan, ano po, mga babala at mga pangako ng bagong langit at bagong lupa kung saan maghahari ang Diyos magpakailanman. So kapag binasa po ninyo ang aklat ng pahayag, yan po ay marami pong mga simbolismo. Kaya hindi po natin to dapat na isalin ng literal. Ano po, sapagkat ang konteksto noon at konteksto ngayon ay magkaiba. Kung kaya nga po yung mga larawan na ating makikita ay kailangang maipahayag sa tamang interpretasyon. Subalit itong talatang ito na pinakatema ng buong aklat ay ipinakita sa atin. Okay, nabasa po natin ang nilalaman niyan at ito ay tumutukoy sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? Atin pong suriin at i-analyze ang talatang ito. Ano po? May tatlo po lamang tayong katanungan dito. Una, ano po daw yung kahalagahan ng paglalarawan na si Jesus ay dumarating nasa mga alapaap o sa ulap? Dito po ay ipinapakita ang kabanalan at kalwalhatian ng kanyang pagbabalik. Ang alapaap ay simbolo ng kapangyarihan at presensya ng Diyos. Kaya't ipinapahayag na ang kanyang pagdating ay hindi lihim, kundi malwalhating makikita ng lahat. Kaya kung tayo magtatanong na kung dumating na si Kristo o dumating na ay hindi pa. Siya po ay hayagang makikita ng lahat at walang taong hindi makakakita sa kanyang pagdating. Kaya nga lang, 2,000 taon na nakalipas, hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik si Kristo. So sa Diyos ay napakaikli ng panahon pero sa atin napakahaba. Okay? Kaya't yung 1,000 taon ay parang isang araw lang yan. Ano? Kumbaga 2 araw pa lamang nakalilipas. Pero sa atin napakatagal na. So, katulad ng ating nabanggit at tinanong kanina, yung importansya ng pagdating ng ating Panginoon. Ibig lamang sabihin niyan ay hindi ito tago, ito po ay lantad. Kung dumating si Kristo ngayong oras na to at kayo kumakain, makikita niyo ang kanyang pagdating. Subalit may mga aral na nagsasabi na si Kristo'y dumating na sa ibang kapamaraan lang. Ano? Ay kung dumating siya, meron nang magbabago. Kaya lang, wala pang nagbabago. Ibig sabihin, hindi pa siya dumadating talaga. Okay? Ikalawa, bakit binibigyang diin na makikita siya ng lahat, pati ng mga sumibat sa kanyang tagiliran? Binibigyan din nito ang katarungan at katuparan ng propesiya, ang pagbabanggit sa mga sumibat sa kanyang tagiliran ay paalala na walang makatatakas sa katotohanan ng kanyang pagkakilanlan. Kahit ang mga tumanggi, musig o nanakit sa kanya ay makakakita at makakakilala sa kanya sa huling panahon. Ibig sabihin, uh, yung kanyang pagdating, ultimo yung mga uh, gumawa sa kanya ng kasalanan, makikita siya.
Siguro magtatanong, paano kaya mangyayari yun? Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ito ay pwede nating isalin literal o hindi literal. Ito yung mga umusi sa kanyang ipanghelyo at maaring yung umusik sa kanya noong unang panahon ay mabubuhay na muli at siya ay makikita nitong mga to. Kasi lahat ng mga namatay na ay bubuhayin muli sa kanyang pagbabalik at siya ay makikita. Pero dito kung ating gagawing symbolic, ito yung mga tumanggi, mga umusik at nanakit sa kanyang katawan. Ang katawan ni Kristo ay walang iba kundi tayo na mga mananampalataya. Na kapag tayo ay tinanggihan, inusik, at sinaktan, walang ibang silang ginagawa ng mga mararahas na ito, kundi ang ating Panginoong Kristo. Okay? Ikatlo, ano daw po ang ibig sabihin ng tatangis ang lahat ng lipi sa lupa? Dahil sa Kanya. Pinapahiwatig nito na ang pagbabalik ni Jesus ay magdadala ng matinding pagkapitla, matinding pagsisisi, pagdadalamhati sa mga hindi naniniwala o lumaban sa Kanya. Nagpapakita ito ng pandaigdigang epekto ng Kanyang pagdating at ang pagkilala ng lahat sa Kanyang tunay na otoridad. So mga kapatid, yan po ang magaganap sa Kanyang pagbabalik. Tatangis ang lahat ng lipi. Ibig sabihin, lahat ng uri ng nationality ng tao, ano man ang lingwahe mo, ano man ang wika mo, o sabihin natin ang iyong bansa, ay kitang-kita yung kanyang pagdating. At sila daw ay tatangis. Ibig sabihin, sila ay luluhat, malulungkot sapagkat kanilang tinanggihan ang namatay sa krus para sa kanilang kasalanan. At kikilalanin nila na si Kristo talaga ang Panginoon at tagapagligtas. Okay? So kung nakikita po ninyo ang mga simbolikong yan na larawan, ang araw na makikita siya ng lahat. Ano kaya yung mangyayari kapag siya muling dumating? At ano ang dapat nating gawin habang tayo ay naghihintay sa kanyang muling pagbabalik? Okay? Now, sasagutin po natin ito, mga practical na paraan upang sa gayon ay mailapat natin sa ating buhay ang paksang ito na ating tinatalakay ngayong gabi. Okay? So, babalikan po natin ang senaryo. Ano po? Na si Kristo ay dumating o mga around 4 BC at siya ipinanganak sa isang sapsaban. At sa kanyang pagdating, ang tawag po natin niya yung First Advent o unang pagdatal. At ngayon ay yung kanyang muling pagbabalik. Yung kanyang second coming naman. So, kung dito natin ang distansya, 2,000 taon ang nakalipas. At sa 2,000 taon na yan, lahat po ng inihula na nabanggit ni Juan sa aklat ng pahayag ay kasalukuyang nagaganap. Okay? Ibig sabihin, yung mga nakita niya, narinig, at mga simboliko na larawan ay nagaganap sa ating kapanahunan. At ang hindi pa lamang nagaganap ay yung kanyang muling pagbabalik. At lahat na nagaganap sa mundo ay pawang nakasulat na. Kaya hindi na po tayo nagtataka kung bakit nangyayari ang mga bagay nito. Sapagkat yan ay nasulat na. Okay? Ngayon, habang tayo naghihintay sa pagbabalik ni Kristo, ano ba ang dapat nating gawin?
Kayo ba ay handa sa pagbabalik ni Kristo? Kasi pagdating niya, tayo po ay magsusulit din ng ating buhay. Kung ano ang ginawa natin sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Alright? Now, are you ready? Ano ba ang dapat nating gawin habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik? Una, mamuhay ng may kamalayan sa pananagutan. Okay? Sabihin yung understanding natin kung ano yung ating responsibility. Alright? Dahil darating muli si Kristo at makikita ng lahat, paalalang hindi walang saysay ito ang ginagawa natin. Pumili tayo ng tama kahit walang nakakakita. Yan po ang isa sa mabuting gawin na kahit walang nakakakita sa iyo, ay tama pa rin ang iyong ginagawa. So paano ba magiging tama yung ginagawa natin? Ay gawin natin yung naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung ano ang sinasaad ng banal na kasulatan na dapat nating maging pamantayan ng buhay. Alright? So, yung pagpili ng tama ay isang desisyon na nagbubunga sa hinaharap. Kung mali ang mga ginawa mo, ay magbabayad ka sa ginawa mo. Sapagkat lahat ng ating ginawa, tama man o mali, ay ating ipagsusulit. Kung tama ang ating ginawa, mas mainam ito sapagkat wala tayong pananagutan o hindi tayo sisingilin. Alright? Kung mali, yun. Pagbabayaran natin ayon dun sa ating ginawa. Kaya ito'y paalala sa atin habang tayo nabubuhay pa. Kahit na ang pagyaman hindi dapat shortcutin. At yung paggawa ng mali ay dapat natin talagang iwasan. Gawin natin kung ano yung tama na nakalulugod sa Diyos. Yan po ang una nating dapat na gawin sa buhay. Mamuhay. Okay? Nang gumagawa ng tama. Na kahit na sila ay isip lang lahat naman ay gumagawa nito, gawin natin. Ay hindi tayo sumasang-ayon doon. Okay? Kalawa, magkaroon ng lakas ng loob sa paggawa ng mabuti. Okay? Magkaroon. Ang pagdating ni Jesus ay katiyakang may hustisya at katotohanan sa huli. Kahit may mga taong gumagawa ng masama, manatili pa rin tayo sa kabutihan. Sapagkat yun ang nararapat. Kaya nga yung paggawa po natin ng tama, kahit walang nakakakita, at yung paggawa natin ng kabutihan, ay gagantimpalaan tayo ayon po sa ating mga gawa. Okay? So ang ating pong pinaka-audience talaga ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya tayo sa Kanya magsusulit. Okay? Yan po ang dapat natin gawin. Right? Katlo, magsisit humingi ng kapatawaran habang may panahon pa. Ang pagtaguy po ng mga tao sa pagdating niya ay paalala na mahalagang ayusin ang relasyon sa Diyos ngayon, hindi bukas. Ibig sabihin, yung araw na meron tayo sa araw-araw, ito po yung araw na tayo ay magsisi. Humingi ng tawad kung kailangan. Sapagkat hindi nating tanto o hindi nating alam na malay mo na si Kristo ay dumating na mamaya o kaya bukas. At hindi ka pa nakapagsisisi sa iyong mga kasalanan. Kaya ito'y paalala na naman din sa atin na ito yung pwede nating gawin. Dahil yung kanyang pagdating ay sigurado bagamat nagtatagal. Kaya nga kung ikaw ay handa sa kanyang pagdating, ay wala kang dapat ikatakot. Okay? Ikaapat,
Huwag mawalan ng pag-asa sa gitna ng paghihirap. Ibig sabihin, anumang dinadanas mo ngayon, may mga pagsubok ka, may mga kahirapan kang nararanasan, ay merong pag-asa. Huwag tayong mawawalan. Ang pangakong pagdating niya ay nagbibigay ng lakas ng loob na hindi magtatagal ang sakit, injustices at pasanin. Matatapos po rin yan kung ano man yung ating mga suliranin sa buhay na mabibigat o dumanas tayo ng kawalan ng katarungan at yung mga pasanin natin, matatapos po rin yan. At kung ito nga ay mangyayari sa pagdating ni Kristo, ay isang kagalakan para sa atin. Okay? Ikalima, ibahagi ang pananampalataya na may kapabaang loob. So, paano tayo magbabahagi ng ating pananampalataya? Kung darating siya para sa lahat, dapat ay tulungan din natin ng iba na makilala siya sa di mapilit, tunay at mapagmahal na paraan. Kumbaga nga, ito ay ating ibinabahagi ang mabuting balita ng kaligtasan na si Kristo lamang talaga ang ating kailangan para tayo ay magkaroon ng katiyakan sa buhay na wala hanggan. At kung para magkaroon din naman ng layunin ng ating buhay sapagkat ang bawat sandali, mga pagkakataon, mga biyaya ng Diyos, relasyon, ay biyaya yan galing sa Diyos na ibinigay niya sa iyo para mapakinabangan mo. Okay? Dahil nga ang pangako na siya muling magbabalik at tayo magsusulit sa Kanya. Kaya itong ikalimang ito ay napakaganda po na mapagpulay-pulayan natin. Ika-anim, mamuhay ng may pananabik at paghahanda. Okay? Yung pong merong pananabik at paghahanda, nangangahulugan lamang yan na hindi tayo nawawala ng focus. At excited tayo sa kanyang pagbabalik. At habang hinihintay natin siya, tayo po ay naghahanda ng ating buhay. Gumagawa tayo ng tama, gumagawa tayo ng mabuti. At patuloy tayo na nagsisisi sa ating mga kasalanan at nagpapatawad. Yun po ang ating pamumuhay na ginagawa na habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo. Okay? Yung pagiging handa ay hindi takot, kundi pamumuhay ng may layunin, kabutihan at pananampalataya. Kaya kung tayo po ay namumuhay na may layunin, kabutihan at pananampalataya, ay hindi tayo matatakot sa buhay na ito at kahit pa humarap tayo kay Kristo. Natatakot lamang tayo sapagkat na walang kabuluhan o walang layunin ang buhay natin. Wala tayong mabuting ginawa at wala tayong pananampalataya. Pero kung tayo ay merong ganito, may layunin ang buhay, may kabutihan tayong ginagawa at ang ating pananampalataya ay tama at nakaangkak kay Kristo, hindi tayo matatakot. Amen? So, ito po yung buod. Ipinapahayag po sa talatang ito na si Jesus ay muling darating mula sa mga alapaap at makikita siya ng lahat ng tao, kabilang na mga umuusig at sumakit sa kanya. Dahil dito, lahat ng lipi sa mundo ay tatangis. Tiyak na mangyayari ang lahat ng ito. Yan. So, ngayon mga kapatid, ay iniisip natin na matagal na itong sinabi ng Biblia. No? Pero bakit hindi pa rin dumadating si Kristo? Katulad nga ng ating nabanggit kanina, yung paghingi ng tawad o pagsisisi ay isa po sa mga nais ng Diyos na gawin ng tao. Upang sa kanyang pagbabalik ay handa siya na humarap sa ating Panginoon. Kaya nga po habang nabubuhay tayo, ay meron tayong mga pagkakataon na baguhin ang ating mga pamumuhay. Kung nabubuhay tayo sa kasalanan, ay iwaksin natin ito. At yakapin natin ang katotohanan patungkol kay Kristo. Alright?
So, ito po yung hamon natin ngayong gabi. Ano po? Maging handa, spiritual man o moral. O, sinabing maging handa spiritual ay ang buhay mo ay napupuno ng mga katotohanang spiritual at pagsunod sa tama. Kalawa, harapin ang sariling nagawa at ang bigat ng pananagutan. So, tayo po ay accountable sa lahat ng ating ginagawa at tayong mananagot sa mga ito. Kaya harapin po natin. Tatlo, kilalanin ang sariling kakulangan at magbago. Yan po yung pwede nating magawa. Na hindi tayo perpekto. Marami tayong kasalanan. Pero kung kikilalanin natin ang ating sarili at tayo magbago, ito'y sa ating kapakinabangan sapagkat hindi tayo nawawala dun sa paghihintay sa ating tagapagligtas. Ikaapat, tanggapin ang katotohanan, hindi matatakasan o maitatag. So, kailangan po natin tanggapin ang totoo sapagkat wala pong bagay na hindi mailalatad sa Diyos. Kasi magsusulit nga tayo sa Kanya ng ating buhay. Kalima, panindigan at paniwalaan ang ipinahihiwatig na pangako o propesiya ng Biblia. Tandaan po natin ang nabanggit ni Apostol Juan patungkol sa pagdating ng ating Panginoon at ito ay maaaring maganap anytime, soon. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa susunod na linggo o sa isang taon o makatapos pa ang isang dekada o isang siklo. Ang punto po dito na titingnan lagi natin ay yung sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Mga kapatid, ngayong gabi, tayo ay pinaghahanda ng Diyos sa posibleng kaganapan, ang kanyang muling pagbabalik. Kaya ang tanong po natin ay, kayo ba'y handa sa pagdating ni Kristo? Kayo ba'y handa sa pagsusulit kay Kristo? Kayo ba'y handa na iharap ang inyong sarili bilang buhay sa kanyang harapan? Mga kapatid, ngayong gabi ay mga katanungang umuugnay sa ating buhay at pananampalataya. Kaya yung araw na yun, na siya pong kinasasabikan nating lahat ang kanyang muling pagbabalik, ay hindi po isang panaginip, kundi isang katotohanan na si Kristo'y muling magbabalik. Kung tayo po'y handa, ay hindi tayo natatakot, kundi tayo ay nagagalak sapagkat ang lahat ng mga pagdurusa, sakit, kahirapan ay mawawala sapagkat si Kristo ang naroon na makakasama natin sa buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, kung kayo po'y napagpala nitong ating mensahe ngayong gabi, naway naturuan tayo na laging maghanda. Amen? Okay? So kung kayo po'y napagpala, ay pwede po kayo magbigay ng inyong mga kaloob sa ating kapatid na Merlinda. At sa gayon ay record po natin kung kano po yung ating collection at maitulong sa isang simbahan na nangangailangan. Dakilang Diyos, salamat po sa aming mga kapatid na nakatunghay ngayong gabi na ikaw po magpapala sa kanila at magbalik ng liglig at umaapaw sa kanila. Tulungan mo sila, Panginoon, na mas lalo pa kanilang makilala.
at ikaw po ang pala sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Sa pangwakas po nating panalangin at bendisyon ay awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, tingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Ah, ah. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mayo kayong mapayapa at tayo po ay makita-kita muli sa susunod na linggo na kung saan ay panibagong paksa po at serye na ating matutunghayan sa patuloy na pananambahan natin online. At yung ating pong weekdays, ang TWTH, ang Tuesday, Wednesday, Thursday devotion ay tuloy-tuloy po. Right? So mga kapatid, patuloy po tayong manalangin. Panalangin po ninyo ako at patuloy natin panalangin din yung ating sponsor, yung ating mga scholars, mga magulang na sila ay patuloy na maging malapit sa Diyos at mapakinabangan nila ang kabutihan ng Diyos. Alright? So, God bless you and see you on next Sunday.